Ang pinakahihintay na tulay ng Panay-Guimaras, isang pangunahing segment ng proyekto ng Panay-Guimaras Negros Island Bridges, ay malapit na sa katotohanan sa pagkumpleto ng Detailed Engineering Design, DED. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Kinumpirma ng Department of Public Works and Highways DPWH Region 6 na ang Yushin Engineering Corporation, sa pakikipagtulungan sa maraming mga international consultancy firms, ay nagsumite ng DED para sa segment ng Panay-Guimaras, Section A, sa Unified Project Management Office UPMO, para sa review and evaluation. Sabi ni DPWH 6 Director Engineer Sunny Boy Oropel, naghihintay kami ng mga rekomendasyon mula sa UPMO. Kapag naaprubahan, isusumiti ito sa National Economic and Development Authority, NEDA, para sa pangwakas na clearance. Matapos ang pag-aprubo ni NEDA, ang proseso ng pagkuha para sa mga gawaing sibil ay magsisimula sa unang quarter ng 2025. Inaasahang magsisimula ang konstruksyon sa June 2025 at matapos bago ang June 2028, na nakahanay sa pagtatapos ng pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang proyekto ng Panay-Guimaras Negros Island Bridges, na tinatayang nagkakahalaga ng 170 bilyon pesos, ay naglalayong mapahusay ang koneksyon sa inter-island at mapalakas ang ekonomiya ng region. Ang Section A, na sumasaklaw sa 13.004 kilometro at nag-uugnay sa mga Leganes, ang Iloilo sa Panay hanggang Buena Vista sa Guimaras, ay may budget na 57 bilyon pesos. Samantala, ang segment ng Guimaras Negros Section B, na sumusukat sa 19.47 kilometro at pag-uugnay sa San Lorenzo, Guimaras, sa Pulupandan, Negros Occidental, ay inaasahang magsisimula ng konstruksyon pagkatapos ng 2028. Kasama sa buong proyekto ang 32.47 kilometro ng mga tulay na tumatawid sa dagat, pagkonekta sa mga kalsada, at mga interchange. Kapag nakumpleto, ang proyekto ay inaasahan na mabawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Panay, Guimaras, at Negros Islands mula 3 hanggang 4 na oras hanggang sa ilalim ng 1 oras. Nakahanay ito sa diskarte sa pag-unlad ng pambansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas ligtas, mas mabilis, at mas maginhawang transportasyon ng inter-isle. Ang detalyadong disenyo ng engineering para sa Section B ay inaasahang maipinalay sa December 2025, further propelling the project forward. Ang gastos ng 32 kilometrong Panay-Guimaras Negros Island Bridges na una ay tinansya sa 187.534 bilyon pesos ay inaasahang tataas, sinabi ng Regional Director na si Sunny Boy Oropel ng Department of Public Works and Highways Western Visayas noong November 12 nung nakaraang taon. Sa panahon ng geotechnical studies na pagpasyahan na ang lalim ng ilang mga nababato na tambak ng tulay ay kailangang madagdagan hanggang sa 175 metro, na nangangahulugang karagdagang gastos, aniya. Samantala, ang kagawaran ng Public Works and Highways DPWH ay gumagawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagtatayo ng 1.34 kilometro na Davao River, Bucona Bridge, na may pangkalahatang rate ng pagkumpleto ay higit sa 73% at target na makumplito sa ikatlong quarter ng 2025. Ang iconic na proyekto ng Bucona Bridge ng Davao City ngayon ay 73% kumpleto na, sa isang inspection sa site noong January 27, 2025, nina Senior Undersecretary na si Emil K. Sadain kasama ang direktor ng proyekto na si Rodrigo de los Reyes ng Bridges Management Cluster Unified Project Management Office, BMC-UPMO, ay napansin ang malaking pag-unlad sa proyekto na may kasalukuyang mga aktibidad na nakasentro sa superstruktura ng tulay.
Eko-konekta ng tulay ang silangang at kanlurang baybayin ng lungsod ng Davao City, na nagbibigay ng isang pangunahing kahaliling ruta upang maibsan ang kasikipan ng trapiko sa sentro ng lungsod at pagpapabuti ng pag-akses sa mga pangunahing lugar sa buong metropolis. Sa kanyang pag-update kay Secretary Manuel M. Bonoa, Senior Undersecretary SADA na binigyang diin na ang DPWH-BMC-UPMO Bucona Bridge Project Team, na pinamumunuan ng kumikilos na manager ng proyekto na si Norifel Teddy G. Cadiang at engineer ng proyekto na si John Christian T. Sigadan, ay tumitindi ang konstruksyon upang matugunan ng maaga ang petsa ng pagkumpleto ng target sa pagtatapos ng November 2025, na nagmamarka ng 24 na buwan mula ng paunawa upang magpatuloy ay inisyo sa kontratista ng China Road and Bridge Corporation, CRBC. Bagaman ang mga kamakailang pag-ulan sa Mindanao ay nagbigay ng ilang mga hamon, tiwala kami na ang Bucona Bridge ay tatapusin ng maaga sa schedule. Ang aming mga inhinyero ng proyekto at ang kontratista ay nakatuon sa pagpapabilis ng gawain, sabi ng Senior Undersecretary na si SADA. Ang Bucona Bridge ay isang 4 na linya, 6 na span extradosed bridge na may mga advanced na tampok na istruktura, na idinisenyo upang makadagdag sa Davao City Coastal Road. Ito ay makabuluhang mapahusay ang kadaliang kumilos at koneksyon sa loob ng mas malaking lugar ng Davao. Sa pamamagitan ng isang kabuoang gastos sa kontrata ng 3.126 billion pesos, ang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng isang nagbibigay ng tulong sa China na kinumplito ng pagpopondo mula sa gobyerno ng Pilipinas at isinasama ang isang modernong disenyo na nagbibigay daan sa mga clearance ng pag-navigate, tinitiyak ang maayos na pagpasa ng trapiko ng maritime sa kahabaan ng Davao River. Kapag nakumpleto, ang Bucona Bridge ay mag-accommodate ng hanggang sa 35,000 mga sasakyan araw-araw, pagpapabuti ng daloy ng trapiko at pagbabawas ng kasikipan sa mga lugar ng baybayin ng Davao City.